Muli, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon at ng Pastor Joe para mangaral ng salita ng Diyos. At tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Nais ko pong buksan ang salita ng Diyos ngayong araw na ito at ating basahin ang kanyang salita sa awit 121 verse 1 and 2. Sabi po ng Bible sa Psalms 121 verse 1 and 2, I will lift up my eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos Ama, salamat po sa umagang ito na ibinigay mo sa amin para kami ay mag-aral ng iyong salita. Salamat po sa magandang panahon na kami ay makapag-aaral. Patuloy kang mangunat mangusap habang kami nakikinig ng iyong mensahe. At hamunin mo kami sa aming mga matututunan. Naniniwala po kami ang iyong salita ay kikilos habang kami ay nakikinig ng iyong salita at gagawa sa aming buhay. Pero bago ang lahat, humingi muna kami ng tawad sa aming mga pagkakamali, sa aming mga matututunan ay marami po kami sanang malaman at maunawaan sa inyong salita. Sa iyo po namin naalay ang pag-aaral na ito. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po at ngayon ang ating tema o pamagat ng ating pag-usapan, the best helper ever. Ang pinakamahusay, magaling, mabait, matapat, nakatuwang kailanman. Sabihin, the best helper ever. At alam natin na walang ibang tumutulong. Who is He? Only God. O only Jesus, tanging si Kristo lamang ang makakatulong sa atin. Sabi nga ng Bible, God is our helper, always present, never late, and never absent. Ganyan po ang katangian ng ating Diyos at maganda yan ay ipinapakita ng Diyos sa atin para hindi tayo madismaya o manghina. Siya po ay laging sumasaklolo, hindi po siya uma-absent at hindi po siya nalilate. What kind of help or assistance did our God provide? Anong klaseng tulong ang ibinibigay ng Diyos sa atin bilang mananampalataya na dapat nating tandaan? Meron pong apat na dapat nating malaman at maintindihan kung anong klaseng tulong ang ibinibigay ng Diyos na ating tagapagligtas. Sabi po doon sa ating pag-aaral, He is our present help. Sabi po ng Bible sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in the time of trouble. Ibig sabihin, siya yung ating handang laging sumasaklolo. Sa lahat ng oras, lagi siyang sumasaklolo anytime, anywhere. Hindi po busy ang Panginoon, always available. Kung meron kang gustong sabihin, kung meron kang kailangan, just pray at siya po ay sasagot. No, basta manalangin lang tayo na walang pagdududa at panghawakan mo lang yung pangako niya sa atin, magtiwala ka sa Kanya at gagawin niya yung mga ipinangako niya sa atin. Darating kagad yung tulong sa atin kasi mahal niya tayo at anak niya tayo. Ang dapat nating matutunan habang hinihintay natin ang Panginoon ay just learn to wait. Huwag tayong give up o susuko. Don't give up or don't panic habang hinihintay natin ang saklolo ng Panginoon. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kawalan, ang presensya ng Panginoon, ang pagtulong ng Panginoon ay palagi. Always po yan. At hindi po yan inaalis ng Panginoon kasi mahal niya tayo. Not only God is our present help, number 2, God is our powerful help. Sabihin yung ating Diyos na nakilala ay makapangyarihang sumasaklolo. Very powerful ang Panginoon na sumasaklolo sa atin. Hindi po siya yung parang ang hirap kausapin. Napakadali po ng Panginoon kasi walang imposible. There is impossible to God. Ibig sabihin walang mahirap para sa Panginoon. Lahat ay kaya niyang gawin. In Matthew chapter 8 verse 23 to 27, meron pong storya dito, hindi na natin bubuksan. Nung sila ay naglalakbay patungo sa ibang lugar, ay si Kristo po ay nakatulog habang sila po ay naglalakbay. Dumating ang malakas na ulan, itong mga kasama niyang mga disipulo ay nagpanik, nataranta,
dahil sa malakas na unos. And then ginising nila si Kristo, at si Kristo po ay nagmalasakit at tumulong sa kanila. Pero ang nakita ni Kristo ay kawalan ng pananampalataya o maliit na pananampalataya. Kahit ganoon ang attitude o kahit anong nangyari doon sa mga disipulo, dahil sila natatakot. Maybe ang kinatatakutan ng mga disipulo ay yung baka tumaob yung kanilang sasakyan, o baka naman sila'y malunod. Siguro hindi lahat ng kasama ni Kristo ng mga disciple ay marunong lumangoy. Yung iba hindi marunong lumangoy, konti lang yung marunong lumangoy. Pero sabi po ng Bible, ang Kristo ng kanilang kasama ay tumulong at nagmalasakit kahit sila ay kulang sa pananampalataya. Sabi nga ng Bible, every word that comes from the mouth of Jesus is powerful. Ibig sabihin, nung nakita ni Kristo na natatakot, nagpapanik, sinaway ng Diyos ang malakas na ulan at malakas na hangin at tumigil. Very powerful po ang salita ng Panginoon. At walang imposible sa Kanya, kasi siya ay makapangyarihan. Katulad ng ang pagkalalang niya sa lahat ng bagay, paano ginamit ni Kristo ang kanyang kapangyarihan? At sa pamamagitan ng kanyang kabutihan, ginamit niya yung kanyang kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nilikha dahil sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, God is powerful. At alam natin, walang bagay na mahirap sa Panginoon. Sa Mark chapter 1, verse 40 hanggang 42, may isang lalaking ketongin na lumapit sa kanya at sabi niya, Ginoo, kung loloobin mo, ako po ay gagaling. Ibig sabihin, lalaking may karamdaman, ang desire niya ay gumaling sa kanyang karamdaman. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay gagaling sa iyong pananampalataya. Ibig sabihin, nakita ni Kristo ang pananampalataya, kasi ang desire niya gumaling. Pero yung kanyang prayer request, kung loloobin mo, kung gugustuhin mo, Panginoon, gagaling ako. Sabi ng Bible, is there anything too hard from God? Nakita ng Diyos ang pananampalataya na may ketongin, kaya nung lumapit ang lalaking ito na may pagpakababa, tinulungan siya at kinahabagan siya. Nagtulak kay Kristo para pagalingin yung lalaking may ketongin, yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagtitiwala. Sabi, kung loloobin mo, sana ganun ang prayer natin sa tuwing tayo hingi sa Panginoon. Kung kalooban mo, Panginoon, siya po yung mangyari. May mga bagay tayo hinihingi na hindi kalooban ng Panginoon, huwag nating ipilit. Baka yan ay maging permissive will. Dapat pag nagpipray tayo, yung God's will. Kaya doon kikilos ang Panginoon. Kaya nakita ng Diyos ang lalaking ito na bukal sa puso niya yung kanyang paglapit at hinihingi niya ang kalooban ng Panginoon. Natuwa ang Panginoon sa kanya, siya po ay tinulungan. And then sa Luke chapter 5 verse 1 to 11, meron ding storya dito, hindi na natin babasahin. Sa Luke chapter 5, sila Pedro ay namingwit ng magdamag, namingwit sila sa dagat, pero wala silang nahuli. Anong dahilan? Kasi hindi nila kasama ang Panginoon. Hindi sila maybe nagpray habang sila pumalaot at wala silang nahuli kahit dilis. Pero dahil si Kristo ay nagmamalasakit sa kanila, sabi ni Kristo, pumunta kayo dun sa gitna at ihulog nyo yung lambat. Ibig sabihin, ito ay pananampalataya. Dahil sa sinabi ni Kristo, itong mga disciples na walang huli ng isda, pero pinanghawakan nila yung sinabi ni Kristo at hinulog nila yung lambat, at pagkatapos ay halos yung isda ay pumasok sa loob ng lambat. Dahil sinabi ng Panginoon, siguro, ito yung mga anak ko, ito yung isda, ito yung pagpapala. Dahil sumunod sila sa akin, i-bless ko sila. Yun po ang sikreto ng blessing. Kapag tayo po ay sumunod at sinabi ng Panginoon, obey first before you complain. Ibig sabihin na kahit tayo ay merong minsan pagdududa, pero kapag sinabi ng Diyos, sumunod tayo, huwag tayong magdalawang isip. Kasi sa pagsunod natin, nandoon ang blessing. Sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabihin yung pagpapala ay susunod kapag tayo ay susunod ang pagpapala kapag tayo ay nagtiwala kay Kristo. May pagpapala kapag tayo sumunod kay Kristo. Kaya nga bilang Kristiyano, merong tulong sa Diyos na makapangyarihan kapag tayo po ay nagtiwala sa Kanya. God has power over everything. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay. Pinatahimik niya yung malakas na bagyo, nagkaroon ng isda sa loob ng lambat.
kasi God is powerful. Basta magtiwala lang tayo at maniwala na gagawa ang Panginoon sa buhay natin. Not only He is our present help, He is our powerful help, and then number 3, He is our personal help. Ibig sabihin, ang ating Diyos na kinikilala ay tumutulong sa atin, wala ng iba. Ganun po ang Panginoon. Siya po ang tutulong sa atin. Despite na marami tayong kinatatakutan, ang pagtulong ng Diyos ay personal. Kasi mahal niya tayo, anak na tayo. Katulad po ng sa Daniel chapter 6, makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon sa mga taong kanyang tinulungan. Kung babasahin po natin si Daniel, sa buhay ni Daniel, alam natin na siya po ay tinulungan, nagpadala ang Diyos ng saklolo para si Daniel ay tulungan ng personal. Nagpray si Daniel sa gitna ng panganib, sinamahan siya ng mga anghel ng Panginoon at tinikom yung bibig ng leon para hindi siya kainin ng leon. Ibig sabihin, personal na tutulong ang Panginoon, gagawa ang Diyos ng personal sa iyo kapag ka ikaw ay lumapit at humingi ng saklolo. Even sa Matthew chapter 14, makikita natin yung storya ni Peter nung siya po ay nandoon sa bangka. Nakita kasi nung mga disciple na may naglalakad na kung ano doon sa ibabaw ng tubig, na pagkamalan nila si Kristo na multo. And then nung sinabi ni Kristo, ako ito. And then sabi ni Pedro, kung ikaw nga Panginoon, paparianin mo ko diyan malapit sa iyo. Ang sabi ni Kristo sa kanya, Pedro, bumaba ka sa ibabaw ng iyong bangka at lumakad ka sa tubig. Nakalakad si Pedro ng diretso. Bakit? Alam niya na yung nag-utos sa kanya ay totoo. Alam niya na ang nag-utos sa kanya ay makapangyarihan. Nakalakad si Pedro ng diretso nung malapit na siya kay Kristo, na napansin niya yung malakas na alon na paparating sa kanya, na maybe sa kaliwa o sa kanan, bigla siyang natabunan ng alon. Ano ang dahilan? Bakit siya lumubog? Kasi yung kanyang atensyon ay nawala kay Kristo. Yung kanyang focus ay nawala kay Kristo. Tandaan po natin, kapag tayo po ay lumayo sa Panginoon, mahihirapan tayo. No, madi-discourage tayo, mawawala tayo sa paglilingkod kapag tayo ay lumayo sa kalooban ng Panginoon. Pero ang maganda nito, na kahit yung mata ni Pedro ay lumayo sa Panginoon o nawala sa Panginoon pansamantala, nung siya po ay lumubog, unti-unting lumubog, ang sigaw niya ay napakasimple, Lord, save me. Lord, save me. Tulungan mo ako. Lord, help me. Ibig sabihin na kahit ganito si Pedro, inalayo ang kanyang mata kay Kristo, yung kanyang paglilingkod ay nawala, nandoon pa rin yung concern, nandoon pa rin yung pagmamalasakit, nandoon pa rin yung pagmamahal. Inabot ni Pedro ni Kristo yung kanyang kamay kay Pedro at inangat. Totoo po yan. Kapag tayo po ay nadi-discourage, na-stress, tawag tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, Lord, tulungan mo ko. Lord, suklalohon mo ko. Yun, gagawa ang Panginoon sa atin ng personal, kikilos siya. Basta, huwag natin suluhin yung problema. Give it to God, leave it to God. Kasi hindi natin kaya. Si Pedro, sabi niya, siya'y mangingisda. Pero nung siya ay lumulubog, humihingi siya ng saklolo. Kasi hindi niya siguro kaya, napakalaki ng alon. Kaya isa lang ang sinabi niya, Lord, save me. Lord, help me. Hindi natin kaya ang mga problema kung walang tulong o lakas na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga sinabi ni Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sa Philippians 4:13. Ang lahat ng bagay ay magagawa ko doon sa nagpapalakas sa akin. Ibig sabihin, may magpapalakas sa iyo para malagpasan mo, para magtagumpay mo ang lahat ng bagay na dumarating sa iyo. Not only He is our personal help, number 4, He is our permanent help. Ibig sabihin, siya yung ating permanente at nananatiling tumutulong sa atin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, ng pagtulong ng Diyos sa atin ay tuloy-tuloy, walang katapusan, walang tigil. Yan po ang Panginoon, na hindi po nalilimitahan ang gagawin ng Diyos sa atin, hindi po napuputol na parabang pagka tayo ay nagkulang, hindi na tayo patatawarin pag humingi tayo ng tawad. Ang maganda sa Panginoon, yung pagsaklolo niya sa atin, yung pagtulong niya sa atin ay nandoon pa rin kahit hindi nga tayo tapat.
mananatili siyang tapat sa atin. Hindi naman siya nangungonsente, pero para tayo ay magising sa katotohanan, sasaklolo pa rin siya. Yung pagtulong ng Diyos ay permanente, walang tigil, walang katapusan. Yun po ang maganda sa Panginoon. Why? Because of love and promise of God sa atin. Yan po ang dahilan kung bakit tayo tinutulungan ng Panginoon, kasi mahal niya tayo at pangako niya sa atin ito na kahit tayo may pagkukulang, yung pagtulong ng Diyos sa atin ay hindi nawawala para tayo ay bumalik kagad sa Panginoon. Sabihin, yung God's faithfulness is forever and eternal. And then God's help is forever and consistent. Yung pag-ibig at pagsaklolo ng Panginoon sa atin ay mananatili kailanman. Kaya bilang Kristiyano, hindi tayo dapat matakot na sumunod sa Panginoon, at kapag ang Diyos ay kakampi natin, tayo po ay magwawagi. Basta tayo po just call on God, because He hear us and answer us. He help us and heal us. Ibig sabihin, yun po yung pangako ng Panginoon sa atin. Kapag tayo ay tumawag sa Kanya, tayo ay Kanyang papakinggan, tayo ay Kanyang sasagutin at sasaklolohan at pagagalingin kung tayo po ay nagkamali at nagkasala. Iyon po ang maganda sa Panginoon. Ang Kanyang pagtulong sa atin ay anytime, anywhere, tutulungan tayo kasi mahal niya tayo at anak niya tayo. Sana itong apat na ito na natutunan natin ay ating i-apply sa ating buhay. Number one, He is our present help. Number two, He is our powerful help. He is our personal help. And then number four, He is our permanent help. Sana itong narinig natin ay ilagay natin sa ating puso at i-apply bilang mananampalataya. Salamat po, at tayo po'y manalangin. Maraming Diyos Ama, salamat po sa iyong pangako na napakaganda ng tulong ay hindi mo ipinagkakait sa iyong mga anak, kasi mahal mo kami, nais mo kaming ituwid, at nais mo kaming mapaayos bilang Kristiyano. Kung kami po'y nagkamali, nagkulang, patawarin po ninyo kami. Pero sa lahat ng pagkakataon, maging totoo kami, maging seryoso kami. Asahan namin ng inyong pagtulong. Asahan po namin na ikaw ang Diyos na nagmamalasakit at nagmamahal, at ang iyong tulong kailanman ay hindi po napuputol. Kaya kami ay dapat magpasalamat palagi sa iyo. Salamat po, Ama. Sa iyo namin minabalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Praise God. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon.